Maikli lang ang gospel reading natin, 3 sentences lang. Pero nasa tatlong pangungusap na yon ang para sa akin, pinakabuod na mensahe ni Jesus sa atin, kanyang mga alagad. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan. Ibig sabihin, hindi lang para sa mga alagad ang paanyaya. Kasi lahat naman ng tao nakakaranas na mapagod sa buhay o makaranas ng mga pabigat sa buhay, di ba? Kaya lahat ng tao ang inaanyayahan niya. Sa maikling gospel reading na ito, 4 yung paanyaya ni Jesus. Number 1, lumapit kayo sa akin. Number 2, bibigyan ko kayo ng pahinga. Number 3, pasanin nyo ang aking pamatok. At number 4, matuto kayo sa akin. Pero napansin ba ninyo, ang alok ni Jesus, pahinga. Pero ang kasunod na paanyaya niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Parang kontradiksyon, di ba? Kung gusto niya tayong bigyan ng pahinga, bakit mayroon pa siyang ipapapasan na mabigat na pamatok? Pamatok ang tawag sa Tagalog. Doon sa nilalagay sa batok ng kalabaw para mag-araro na ito o makahila ng kariton. Kaya sa tuwing naririnig ko ang salitang pamatok, ang pumapasok ko sa isip ko ay itong suot ko na istola. Noong ako'y ordinahan sa pagkapari, sinuotan ako ng pamatok. Ang simbolo ng istolang ito ay pamatok. Hindi ito dekorasyon. Paalala ito na ang pagkapari ay isang misyon na may kaakibat na pananagutan. Pero hindi sinasabi ni Jesus na mawawala ang lahat ng ating pasanin kapag sumunod tayo sa Kanya. At hindi rin niya pinangangako na gagawin niyang madali ang buhay natin. Ang sinasabi niya, pasanin ninyo ang inyong pamatok kung paano pinasan ko ang aking krus. Para bang ang paanyaya niya ay dalhin natin ang mga pabigat sa buhay natin bilang pakikibahagi sa kanyang pagbuhat ng krus at sa kanyang misyon ng pagliligtas o pagtubos. Kapag ang mga dinadala natin ay tipong pansarili lang niisip, yung ego, yung pride, takot, galit, o kagustuhan na laging tayo ang may control, minsan lalo itong bumibigat. Pero ang binibigay na sikreto ng Panginoon ay kung ano ang magpapagaan sa pasanin natin sa buhay. Mahirap na nga yung magbitbit ka ng mga pasanin sa buhay. Pero mas mahirap ay pag walang kabuluhan o hindi mo makita ang layunin o kahulugan nito. Parang yun din ang sinasabi ng ating first reading kay Prophet Isaiah. Dumating daw siya sa puntong parang nawawalan na siya ng pag-asa. Sabi niya, nagsikap kami, pero parang hangin lang ang lumabas. Yung bang nagpagod ka, pero walang binubunga. Pero hindi doon natatapos yung sinasabi ng propeta.
Sabi daw ng Panginoon, mabubuhay ang mga patay. Kayang buhayin ng Diyos ang akala natin minsan ay tapos na. Kaya niyang gawing bagong simula pati ang ating mga failures, mga kabiguan. Kaya, ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Yun ang ibig sabihin ng pagiging alagad. Ang sumunod sa Kanya, mag-aral para matuto tayo. Matuto na maging maamo at mapagpakumbaba. Sa araw na ito, sineselebrate natin ang Our Lady of Mount Carmel. Ito rin yung panahon na ginugunita natin ang mga great mystics at theologians ng Carmelite order. Katulad ni Santa Teresa de Avila, katulad ni San Juan de la Cruz, at ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Lahat sila parang iisa lang ang sinasabi na habang lumalapit tayo sa Diyos, dapat lalo nating natututuhan ang maging maamo at mapagpakumbaba. Si Saint John of the Cross, may sinulat siya tungkol sa madilim na gabi ng kaluluwa, the dark night of the soul. Ang sabi niya sa wikang Kastila, ang sabi niya, para llegar al todo hay que pasar por el camino de la nada. Sa wikang Tagalog, kung ibig daw nating maabot ang kaganapan ng lahat, kailangan munang matutunan natin dumaan sa landas ng kawalan. Ibig sabihin, hanggat punong-puno tayo ng ating sarili, hindi nagkakaroon ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Mahalaga yung mabawas-bawasan yung ego natin para mapuno tayo ng biyaya ng Diyos. So, ito yung reflection natin ngayon na sineselebrate din natin si Mama Mary, Our Lady of Carmel. Siya mismo tumanggap ng mabigat na dalahin. Siya nga mismo hindi rin niya maunawaan ang mga nangyayari sa buhay niya nung una. Pero sinabi niya, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Siya ay nanatili sa paanan ng krus. Dumaan din siya sa sarili niyang karanasan ng madilim na gabi. Madilim na gabi ng pananampalataya, the dark night of faith. Pero dahil nag-aral siya, natuto siya na magtiwala sa Diyos, ang krus sa buhay niya ay nauwi sa pagkabuhay. So hilingin natin sa mahal na Birhen ng Bundok Carmelo ang biyaya na matuto tayong lumapit sa anak niya, kay Jesus, na dala ang lahat ng ating mga pasanin. Na tayo'y matuto rin, mag-aral din na maging maamo at mapakumbaba tulad ni Jesus. At sa gitna ng lahat ng ating mga dinadala sa buhay, naway matagpuan natin ang pahinga na si Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin.